Nagigising ako ng maagang maaga. Nagugulat na lang ako kasi umiiyak ako. Hindi ko naman matandaan yung panaginip ko nung gabi. Pero, nandun yung pakiramdam na parang may bagay na nawala sa akin. At nananatili yun kahit matagal na akong gising. Lagi na lang akong naghahanap ng kung anong bagay o kung sinong tao. Parang alam ko kung kailan nagsimula ang pakiramdam na to. Isang araw lang ang naiisip ko. Yung gabing yun, nung magkaroon ng meteor shower, ang pakiramdam ko nun. Para bang eksena lang sa panaginip ang pinapanood ko. Isang napakagandang tanawin. このまま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね、二人でどんな言葉を花と消えることない約束を二人でせーので言おう。言葉の目をも見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ、雨の止むまさにその切れ場と虹の出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。いつか行こうぜ生命も見と磨いたく無感情にハイタッチして時間にキスを5次元にからかわれてそれでも君を見るよ。また初めましての合図を決めよう。君の名を今追いかけるよ。Uy, ate, ano bang ginagawa mo? Teka, ate mo ko? Ewan, tulog ka pa yata. Breakfast na! Bumangon ka na dyan! Huh? Eto po, gusto niyo po yung mga tira kagabi, Lola? Sa'yo na lang yan, Iha. Good morning. Good morning, Te. Tanghali ka. Na naman. Akong maghahanda ng breakfast bukas, promise. Sobra kaya to? Di bali na nga. Mukhang normal ka ngayon. Huh? Para ka kasing baliw kahapon eh. Teka, anong ibig mong sabihin? Magandang umaga po, mga kababayan. Isa po itong anunsyo mula sa Town Hall ng Itomori. May kinalaman po ito sa nakatakdang eleksyong gaganapin sa ika-20 ng susunod na buwan. Ang election committee po ay isang buwan bago dumaan ang comet sa ating kalangitan. Once every 1,002 years lang ito. Malinaw at matatanaw ang comet ng ilang gabi bago ito tuluyang lumampas sa Earth. Hindi pa ba kayo makikipagbati sa kanya? Problema ng matatanda yun. Ang naghahanda para sa tinaguriang celestial show of the century. Alis na kami! Bye, ate! Ingat pa po ng school! Ayun siya! Mitsuha! O, kayo pala. Saya ka, Tessie. Good morning! Ano ba? Bumaba ka na nga lang. Ay, bakit bang sungit ko? Ang bigat mo kaya. Masama ng ugali na talagang best friends. Magkasundo Hindi eh. kaya. Uy, Mitsuha, ang ayos ng buhok mo ngayon ah. Ha? Buhok ko? Buti naman. Pinalayas ba ng lola mo yung sumapi sa'yo kahapon? Pinalayas? Oo, yung masamang espiritong nakasabi sa'yo. Tigilan mo nga yung pananakot mo sa kanya. Palagay ko stress lang talaga si Mitsuha kahapon. Di ba? Teka, sandali nga. Ano bang sinasabi niyo? Bakit? Hindi mo natatandaan? Ang pinaka-importante sa lahat,
ay ang pagtatag ng fiscal health ng bayang ito para sa pagpapatuloy ng paglago ng bawat isa. Sa sandaling makamit natin ang misyong ito, abot kamay na rin natin ang ligtas at payapang komunidad. Para saan pa ba yan? Eh, siya pa rin naman ang mananalo. Alam mo ba, balita ko namumudmud siya ngayon ng pondo. Si Miyamizo. Good morning. Wow, yung anak ng mayor tsaka ng kontraktor magkasama talaga. Nagkaroon na natin ang aktibo at makabuluhang buhay. Mitsuha! Ayusin mo nga paglalakad mo. Pati sa anak niya, stricto. Ano pa bang aasahan mo? Hindi Nakakahiya. dapat natin Kawawang tigilan ang Mitsuha. simulan ng proyekto. Teka, Mitsuha! Kung pahihintulutan Sa harap pa talaga ng iba. nilingkod ko. Sino ka? Ang tasukare. Makinig kayo mabuti sa akin, class. Narinig niyo ng salitang to, hindi ba? Yun yung twilight. Pag hindi na araw pero di pa gabi. Mas kilala rin bilang takip silim. Ito yung oras na ayon sa matatanda, naglalabasan ng mga engkanto. Ang iba pang tawag dito, yung dapit hapon o kaya afterlight. Para sa iba naman, eventide. Tingnan nga natin, Miss Miyamizu. Oh, ma'am! Akalain mo yun? Natatandaan mo ngayon ang pangalan mo, ah. Hindi mo talaga maalala? Hindi eh. Ang weird mo kahapon. Kasi hindi mo matandaan kung nasan yung locker tsaka desk mo. Tapos bukod sa wala kang ribbon, parang hindi ka din nagsuklay. Talaga? Hindi na. Grabe, Mitsuha. Para ka may amnesia. Ang totoo niyan. Pakiramdam ko para akong galing sa kakaibang panaginip. Alam niyo yun, yung panaginip na parang ibang tao ka? Ewan ko, hindi ko na maalala. Alam ko na. Baka yun yung nakaraang buhay mo o nakakonekta yung subconscious mo sa Everett Multiverse at nagpapalipat-lipat sa ibang dimension. Manahimik ka nga dyan, Tessie. Sandali, umawin ka nga. Ikaw yung nagsulat ng kung ano sa notebook ko, no? Ano? Hindi bali na nga. Pero sa totoo lang, Mitsuha, parang wala ka sa sarili kahapon. Masama bang pakiramdam mo? Hindi ko nga rin alam eh. Parang okay naman ako. Baka nga stress lang. Kasi di ba, malapit na yung gagawin yung ritual. Huwag mo na nga ipaalala sa akin yun. Nagsasawa na talaga ako sa bayan na to. Sa sobrang liit, nakakasakal na. Gusto ko nag-graduate agad para makalipat na ako sa Tokyo. Ay, sinabi mo pa. Wala naman kasi tayong mapapala dito sa Itomori. Pwedeng yan na lang ang gawin ko, Lola. Masyado ka pang bata para dito, Yotsuha. Pakinggan mo ang tinig ng sinulid. Habang patuloy ang pag-ikid mo sa sinulid na yan, dadaloy ang emosyon sa pagitan mo at ang sinulid na maingat mong nirorolyo. Hindi nagsasalita ang sinulid. Ang sinasabi lang ni Lola, mag-concentrate ka. Sa loob ng nakatirintas na tansi, nakahimlay ang 1000 taon na kasaysayan ng Itomori. Makinig kayo. 200 taon na ang nakakalipas. Ayan na naman si Lola. Nasunog ang paliguan ng zapaterong si Mayugoro. At dahil doon, nadamay ang lahat ng nasa paligid. Naabo ang damban at lahat ng talaan. At tinawag yon bilang... Ang malaking sunog ni Mayugoro. Tama. Ano? Pinangalan sa kanya yung sunog? Kawawang Mayugoro. Dahil doon nawala ang kahulugan ng pinagdiriwang natin at tanging pamamaraan lang ang nagpatuloy. Ganun pa man, mahalagang ipamana pa rin ang tradisyon. At dito sa Miyamizu Shrine, yon ang tungkulin natin. Ang problema nga lang walang pakailamang walang silbi kong manugang. Hindi pa ba sapat na iniwan niyang pagpapari at ang tahanang ito? Pumasok pa talaga siya sa politika. Sige na, kaibigan. Uminom ka pa. Naku po, tatapon! Umaasa ako na susuportahan mo ulit ako, ha? Oo, wag ka mag-alala. Buong-buo ang boto ng Kaduhiri at sa Kagami District sa'yo. Ano bang istorya doon? Mahaba-habang kwentuhan yan. Nakakaamoy ako ng korupsyon Itigil mo nga yan. Bilisan mo, dalhan mo pa kami ng sake doon. Oo, akong bahala. Ikaw, Katsuhiko, tumulong ka sa site ngayong Sabado. Dapat matutunan mo na yung mga pampasabog. Di kita marinig! Oo na! Si Yatsuha ba yung isa? Hindi na siya bata. Kamukhang kamukha silang dalawa ng mama nila. Saya ka. Ikaw pala. Yan ang pinakalumang paggawa ng sake sa mundo. Pag ninuya yung kanin, tapos niluwa at hinayaang mag-ferment, yun ang magiging alcohol.
Kutsi Kamisake. Talaga bang natutuwa ang mga Diyos sa ganyan? Kasi kung ako... Siyempre natutuwa sila. Bilis, tignan nyo, si Miyamizu. Hindi ko kayang gawin yan. Hindi ba siya nahihiya? Hindi ako makapaniwala. Hayaan mo na ate, huwag ka nang malungkot. Eh ano naman kung nakita ka ng mga kaklase mo? Kung pwede lang ako maging katulad mo na walang pakialam. Ano kaya kung gumawa ka ng maraming sakit tapos ibenta mo? Gamitin mo papuntang Tokyo. Saan mo ba napapulot yung mga idea mo? Samahan mo pa ng pictures tsaka behind the scenes videos. Tapos tawagin mong Shrine Maiden Sake para maganda. Yayaman ka nun. Shrine Maiden Sake gawa na isang tunay na high school girl drive mo. Hindi pwede, bawal sa batas yun. Huh? Ganun, yun na yung problema niya? Sawang-sawa na ako sa bayang to. Sawang-sawa na ako sa buhay ko. Sana sa susunod kong buhay gawin mo akong gwapong lalaking taga-Tokyo. Nababaliw na talaga. Aray ko! Ay, ang sakit. Nasaan ako? Ano yung nasa baba? Aray! Taki, saan ka na ba? Di ba ikaw ang magluluto ng almusal? Tinanghali ka na naman. Pasensya na po. Daw paano, mauuna na akong lumakad. Ubusin mo na lang yung miso soup. Opo. Kahit late ka na, pumasok ka pa rin sa school. Kilos na. Sige po, ingat po. Kakaibang panaginip. Sa bahay ka pa ba? Late ka na. Takbo na. Sandali. Kanino ba to galing? Tsukasa? Sino ba yun? Huh? Ay, naiihina ako. Ay, parang totoo. Nasa Tokyo na nga ako. Talaga? Saan mo nabili? Si Daike yan. Sila daw magpa-front act. We. Please, manood na lang tayo ng sine. Uy, Taki! Lunchtime ka na talaga pumasok, ha? Kain na tayo. Ha? Di mo ko nireplyan kanina, ha? Tsukasa? Buti naman. Marunong ka pala magsisi. Ano? Naligaw ka? Oo. Pwede ba yun? Paano kung maliligaw papunta ka lang naman dito sa school? Ano kasi? Hindi ko alam. Lasing ba to? Hindi ako lasing. Totoo. Puyat lang. Tsaka, naaliw ako habang naglalakad. Parang ang saya-saya kasi dito sa Tokyo. Kaya in-enjoy ko lang. Para ka naman probinsyano magsalita. Wala ka bang baon? Ay, ewan ko Ano sa'yo. ba parang lutang ka? Anong palaman mo dyan? Pwede namang i-sandwich ang croquette, di ba? 3 points! Salamat ha. Teka, tuloy ba tayo dun sa cafe? Oo, sige. Mamayang uwi yan. Sama ka? Ha? Totoo? Talaga? Cafe? Gusto ko yung wood design nila, ha? Oo nga. Ang galing ng pagkaka-detail nila. Ano, Taki? Ano order mo? Ha? Ano? Sa presyo nitong pancakes, pwede na ako mabuhay ng isang buwan. Pwede siguro kung nabubuhay ka 100 years ago. Di bali na nga. Panaginip naman eh. Ang gandang panaginip. Huh? Anong gagawin ko? Huli na pala ako sa trabaho ko. Ibig mo sabihin may shift ka ngayon? Eh, di bilisan mo.
Lagot, ano kasi? Ha? Saan nga ba ulit ako nagtatrabaho? Ha? Naghihintay na yung table 6, 7 at saka 10. Okay, palabas na! Table number 12. Ha? Taki! Opo. Ito na po yung order nila. Sige po, zucchini and tomato salad. Hindi namin in-order yun. Ano ba, Taki? Sabi kong wala tayong truffles, di ba? Taki! Hindi kita marinig dito! Taki! Ano ko naman? Kailan ba matatapos ang panaginip na to? Excuse me. Waiter, dito. Ha? Yes, sir? May toothpick sa pizza namin. Anong klase ba naman to? Po? Paano kung nakain namin yan? Delikado. Mabuti na lang at nakita namin agad. Anong palagay mo? Pasensya na po. Pero sir, wala naman pong toothpick sa Italian restaurant. Sabi mo! Excuse me, sir. Ano po matutulong ko sa inyo? Ako na bahala. pinapaliwanag ko kasi sa waiter nyo. Uy, Taki, ano pong nangyayari sa'yo? Pasensya na po kayo sa nangyari, sir. On the house na po ang in-order nyo. Ha? Talaga? Sana po hindi kayo nasaktan, sir. Miss Ocodera. Ma'am Ocodera. Ma'am Ocodera, salamat sa... Maganda ang araw mo ngayon, no? Hindi po, kasi... Sinungaling talaga yung lalaki kanina. Ginawa ko lang yung nakasaad sa policy natin, pero... Naku, Ma'am Ocodera, yung palda mo may laslas. Sugatan ka ba? Bakit? Ano nangyari? Nalaslas yung palda niya. Ako, Baka malas. yung kanina. Sino sa mga customer kaya? Ano gagawin natin? Nakita mo ba yung mukha niya? Hindi. Tara ma'am, sumama ka sa akin. Ha? Taki, anong balak mo? Pakihubad mo muna yung palda mo. Ano? Hindi, tatalikod naman ako eh. Ha? Di ba, Alice, sandali lang naman to. Ayan, tapos na. Wow, Taki, ang cute. Gusto ko to kaysa sa dati. Ang laki ng tulong mo sa akin kanina. Salamat po talaga, ma'am. Sa totoo lang, medyo nag-alala nga ako sa'yo doon. Lalamya-lamya ang itsura mo, pero mainitin ang ulo. Mas gusto kong version mo na to. May feminine side ka rin pala. Hindi ko yun in-expect, ha? Sa sobrang detalyado ng panaginip na to, parang totoo. Wow, ang galing. May diary siya sa phone. Organized siya. Ang swerte niya. Sa Tokyo siya nakatira. Uy, si Ma'am to ah. Siguro crush niya. Mababait ang mga kaibigan mo. Pati ikaw, parang okay din. Pero ang hirap ng trabaho mo. Hinatid ko sa station si Ma'am Ocodera nung pauwi na kami. Salamat sa family Sino powers ka? ko. Mitsuha. Sandali. Ano to? Ano bang kalokohan to? Ano, kape ulit mamaya? Hindi ako pwede. May trabaho ko mamaya eh. Natatandaan mo na kung saan yun? Ha? Teka! Uy, Tsukasa, pinagtripan mo ba yung phone ko? Hindi nakakatuwa yun ha? Ako? Di bahali na nga. Diyan na kayo. Sige, bye. Parang bumalik na siya sa normal. Pero kahapon, ang cute niya lang. Ha? Ha? Anong problema? Epal ka, Taki. Inunahan mo kami. Sinabayan mo siya kagabi pa uwi, ha? Ha? Ako? Ano? Kung gano'n talaga magkasama kami ni Ma'am Ocodera kagabi. Ano nangyari pagkatapos? Ay, totoo. Hindi ko talaga maalala. Promise. Huwag mo nga kami niloloko. Good morning. Nandito na ako. O ano, okay na ba kayo Yes, dyan? ma'am. Basta ha, galingan natin ngayon. Lalo ka na, Taki. Mitsuha, sino ka ba? Anong klaseng nilalang ka ba? Himala ate, hindi mo hinahawakan yung dibdib mo ngayon. Breakfast na! Bangon na dyan! Ang dibdib ko! Good morning. Ano kayo nangyayari sa kanya? Hindi ko nga alam eh. Saya ka. Bakit ako tinitignan ng mga kaklase natin? Matapos yung ginawa mo kahapon, asahan mo na yan. Ha? Lumabas na election posters, ha? Nakita nyo? Hindi na mahalaga kung sino manalo. Ang totoong batayan kung sino connection mo. May mga estudyante dito na sa ganun nakadepende ang buhay. Ako yung tama? Yung pinag-uusapan nila? Oo. Teka! Mitsuha! Ano naman nangyari? Ha? Hindi nga! Ginawa ko yun kahapon!
siya at ako sa panaginip namin totoong... Nagkakapalit ng katawan! Parang naiintindihan ko na kung anong nangyayari sa amin. Si Taki, lalaki siya na kaedad kong nakatira sa Tokyo. Basta bigla na lang kami nagkakapalit ng katawan kung minsan. Nangyayari yun mga ilang beses isang linggo. Ang nagtitrigger, yung pagtulog namin. Ang dahilan, hindi ko pa alam. Nawawala yung alaala ng pagpabalik namin. Sa sandaling nagising na kami sa sarili naming katawan. Pero walang duda, talagang nagkakapalit kami ng katawan. Halata yun sa mga taong nakapaligid sa amin. Kaya naman, importante magkaroon kami ng rules sa ganun hindi magulo ang mga buhay namin. Mga bagay na kailangan pag-ingatan pag nagpalitan kami. Mga bagay na hindi dapat gawin. Napagkasunduan din namin mag-iwan ng mga report sa phone ng bawat isa. Basta magtulungan lang kami hanggang sa lumipas na itong nakakabaliw na pangyayaring to. Ang problema nga lang. Ang problema lang talaga, ang nakakabwisit sa babaeng yun! Tininindigan ka ng mga lalaki, umayos ka naman. Sabi na isarado mo yung mga binti mo eh. Huwag ka sabing mag-aksaya ng pera! Kailangan ng katawan mo ng pagkain, pwede ba? Isa pa pinagtatrabahuhan ba naman yan eh? Kapilitas na sinulid, hindi ko kaya to! Bakit mo patong-patong ang shift mo? Kasi nga, puro ka gastos! Ang saya. Nagkapi kami kanina ni Ma'am Okadera. Ang saya niya kasama kaya umayos ka. Kailan mayroong babae, huwag mo nga guluhin ang relasyon ko sa mga tao! Sumagot ka nga, Taki. Bakit may babaeng nagkukumpres sa akin ng feeling? Umamin ka, masikat ako pag nasa katawan mo! Huwag ka nga mayabang dyan, pwede. Wala ka Masyadong namang malaki yung boyfriend. ulo mo! Wala ka rin naman boyfriend ah! Oo, wala nga. Pero, single ako dahil yun ang gusto ko! Mula sa silangan, kumikilos ang Comet Tiamat patungo sa kanluran ng langit na parang araw. Kaya naman, natatanaw ito sa bahaging itaas ng Venus kung mapapatanaw... Bakit ka nakasuot ng uniform? Huh? Teka, Lola. Bakit sobrang layo naman ang pagdadasalan natin? Hindi ko rin alam, Apo. Baka dahil kay Mayogoro. Sino naman yun? Ano? Sikat kaya siya? Lola, sakay na po. Uy, ate! Ingat naman! Mitsuha? Yotsuha? Alam niyo ba kung ano ang musubi? Musubi po. Lumang salita yun sa bayan natin.